Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman pasadahan natin ang ongoing 19th Asian Games Hangzhou, China. Team Men's Division. Nakaharap natin sa round number 8 ang mabibigat na players mula sa Iran. Ipakita ko sa inyo ang picture. Sa board number 1, International Master Paulo Bersamina ng Pilipinas versus Super Grandmaster Magsudlu. Second board, Grandmaster John Paul Gomez versus Super Grandmaster Amin Tabatabay. Board number 3, Grandmaster Darwin Lailo versus Super Grandmaster Poya Idani. At board number 4, International Master John Emmanuel Garcia versus Grandmaster Daneshvar Bardia. Yan po, no? Pero uunahin nating i-analyze ang bakbakang naganap sa board number 4 between IM Garcia and Grandmaster Daneshvar. Okay, lalahatin po natin ang games at sa end part ng video papakita ko sa inyo ang kanilang standing after round number 8. Time control nila, long game, 1 hour and 30 minutes plus 30 seconds increment. Ang ginawa ni Daneshvar, nag C4, English opening, nag Knight F6 ang ating pambato, Knight C3, G6, E4, at nag E5 para walang D4 at maiwasan ang King's Indian normal setup. Kasi po sa King's Indian, pag nag D6, magdi D4, yung pantay-pantay na ganyan, King's Indian yan. Pero dito, nag E5 muna. Yan. Knight F3, threat ang pawn sa E5, nag Bishop G7. Sacrifice ang pawn, kinagat nga ni Daneshvar at nag-castle para may bawi din naman ng Rook E8. Malalim ang depensa ni IM Garcia. Knight F3, tumakbo agad. Rook E8, good move. Nag-Bishop D3 para masapatan ang depensa sa E4 at may mabilis na pagkakataong makapag-castling. Nag-B5 at maagang painit na novelty dito ni IM Garcia. Dito kasi ang palagi ang ginagawa yung capture kagad Knight takes E4 na kapag nag Knight takes E4 may F5. Bawi na yung pawn, may panggulo pa. At pag nag Bishop takes E4 yung kinakapture kagad ang Knight takes and Rook takes E4. Magulong linya yan. Ayaw yan. Dito ni IM Garcia ang ginawa niya B5 bagong luto sa bakbaka na ito at kinaslingan lang. Takbo agad para makaiwas sa pressure ng E-file. Ano ba ang meron kung kakapturin ang sacrifice po na yan? May Knight takes E4. Okay, para makompensate ang pressure sa E-file. At kapag po naman ang pinang-capture, magdi-D5. Ganyan po katindi ang pressure na hatid ng B5. Interesting novelty by IM Garcia. Pero balik tayo, dinedma lang, kinaslingan lang. Nag-B takes C4, Bishop takes C4, at nag-Knight takes E4. Binawi na ang isang pawn, nag-D4. Ayan. Tanong dito mga kamatyas, bakit kaya hindi kinapture ito? At parang may natatanaw akong pag kinapture Bishop D5. Diba? Ayan oh. Double yan ah. O, pero dito ang gagawin kasi, pag kinapture yan, may D5. Matindi, no? Timplado yan at sa evaluation bar, okay pa naman ang black dyan. Double, saka palang kakapture dyan sa knight o kaya sa bishop. Malalim ang depensang preparasyon ni IM Garcia. Nag D4, knight takes C3, B takes C3, D5, bishop D3, knight D7, develop. Nag bishop F4, A5, Rook B1, ayan, control lang. Knight B6 para mapakawalan na ang development ng bishop. Control din sa C4. Knight E5, Bishop A6, ayun, ipinalit sa bishop. Takes, Queen D3, threat muna sa Rook. Nag-Bishop takes Knight. Obligadong capturing yan dyan kasi kung kakapturin ang Torre, kitang-kita po, no? Bitin pa ang bishop. Kaya nag-D takes E5, Knight C4, Bishop G3, Queen D7, Rook FD1, at nag-Rook B6. Good move by IM Garcia. Ba, sumasabay ang pambato natin. Rook takes, Knight takes. Oh, slightly better lang ang puti. Okay lang yan. H3, pasingaw muna sa back rank. Queen A4, time na para manggulo. Threat ang pawn sa A2. Rook D2, depensa. Rook E6, Queen F3,
C5. Ayan, mainam po ang posisyon ng black. King H2, iwas muna para hindi tamaan mamaya sa mga back rank. At nag-Queen E4, hinamo na ng Queen to Queen. Ito pong si I.M. Garcia, kilala yan sa Pilipinas na isa sa magaling mag-handle ng endgame. Endgame player yan eh. Queen D1, umiwas. Rook takes E5, sinakripisan, pero bad move ang binigay na marka ng computer engine. Dapat daw ang tira ay H5 lamang. Oo. Para may H4, pang-pressure din sa bishop. Oo nga mga kamatsas. Ang binigay na continuation, F4, H4, capture, queen takes, balik, queen E3. Yan ang nakakailang sa puti kasi kahit papaano, 'di ba? Medyo nawala yung pawn, na-expose yung king. Pero balik tayo, rook takes E5 sacrifice, kinagat ni GM. At queen takes E5, king G1, queen takes C3. Yun ang gustong mangyari ni I.M. Garcia. So at least nakuha niya yung mga pawns. Rook C2, queen B4, rook C1, good move. Ayan muna, tiyaga muna no, para walang check sa ilalim mamaya. Queen A4, hinamon na ng queen to queen. Queen D3 umiwas at nag C4. Okay, kasi kung makikipagsabayan, babagsak ang pawn sa C5, hindi na mararamdaman ng black ang lamang. Ang lamang sa pawn structure, kasi mabubungi na eh. Ganda sana niyan, connected yan eh. Kaya nag C4 muna. Queen A3, tineret ang knight. Queen C6, dinipensahan. Rook B1, knight D7. Ayun, lumaki na ng malaki evaluation bar. Dapat daw, knight D7 lang naman talaga tira ng computer Queen E8 check, king G7, rook E1. Ayun, pupunta na sa E7. C3. Dalawang hakbang na lang. Rook E7. C2. Ayun, nakipagsabayan na dito si I.M. Garcia. Yun nga lang mga kamatsas, dahil sa sobrang expose ang black king, check, natumbukan ng good move, obligadong capturing yan. Kasi kung dito pupunta, mag GG4. Pag kinapture yan, queen H6 check, di maka G5, lipad ang queen doon. At halimbawa, saan pupunta? Kung pumunta sa G3 or sa F3, may rook E3, matchas pa rin. Okay. Wala, matindi ang pagka-expose ng king eh. Kinapture na, check. Ayun, ang kinauwian. Na matchas tayo mga kamatsas. Grabe, no? Isang tira lang, no? Rook takes E5. Risky pala yung sacrifice na yon. Dapat H5 lang. Ayun, medyo siguro time factor din. Pero okay naman eh. Yun nga lang, talagang tore kasi yan. Kaya mahirap talagang masalag din ang galawan ng tore sa ganitong position, mga kamatsas. Tama yung approach ng Grandmaster. Okay, naisahan tayo sa board number 4. Okay lang yan. Board number 3, tingnan natin. White si Grandmaster Darwin Lailo kontra kay Super Grandmaster Idani. Nag D4, Knight F6, C4, E6, Knight F3, B6, Queen's Indian, G3 classical variation, Bishop A6, Queen C2, C5, D5. Ayan, matagal ko na pong kilala si GM Darwin Lailo na mahusay sa D4 lines. Capture, Bishop B7, binalikan ang pawn. At dito mga kamatsas, baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi kinapture ang pawn sa D5? Libre yan. May Queen E4 check kasi. Okay? Lipad ang knight. Pag ipinangharang ang knight, dilipad ang tore. Okay? May mga ganyang simpleng trap. Bishop B7, Bishop G2, Knight takes D5. Linya talaga ito yung sinasacrifice yung pawn sa D5. At nag-castle, Bishop E7, Rook D1, Knight C6, Queen F5, threat ang Knight, Knight F6, E4. Yan talaga yan para may E5 mamaya pang gipit sa black. Castle, E5, Knight E8, Rook takes D7. Okay, linya pa rin ito. Pinabawi ng black ang pawn. Queen C8, E6. Ayan. Pag tira ng E6,
nawala po sa talaan ng aklat. Dahil sa mga nagdaang laban, may tumira na ng Bishop G5 at may tumira ng Knight C3. Yan ang mga nagawa na. Pero dito, nag-E6, atake kagad si paring Darwin at nag-Knight C7. Ayun, na bad move dito si Idani. Dapat daw ang tira, capturein lang yan. F takes, Queen takes, Rook F7, and magna-Knight E5 dito. Pag nag-Knight takes E5, Bishop takes B7, Queen takes D7, capture, capture, Bishop takes. Ayan, slightly better lang sa puti. Yan pala ang mainam na continuation na dapat ginawa ng black pero hindi na kwenta yan. Ang ginawa, Knight C7 eh. Ayun, dito, natumbukan ng ating pambato ang excellent move na tira. Knight G5. Tumbok na tumbok ang tira. Threatening, Queen H7, matchas. Hinarangan, G6, E takes F7, nagkasunod-sunod na. King G7, Knight E6 check, capture, capture. Rook takes F7, at another good move, Bishop G5. Kasi pag kinapture yan, nako, magdedire-diretso may Queen takes Rook. Nag-Queen takes na lang. Ayun, nagpa-Queenless pero chinek muna. Good move. Takes, takes. Ba? Ganda ng laro ni paring Darwin dito. Nickname niya kasi Daw. Yan si paring Daw. Ano? Rook D8. Queen takes B7. Naku po. Bugbog si Super GM. Rook D1 check. Bishop F1. Knight E5. Hanap-hanap pa rin ng mga kalikot. Queen E4. Rook E1. Queen C2. Bishop G5. Hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang black. Queen C3. Double Knight F3 check. King G2, Rook C1, H4. Ayun, nagpaka-practical na lang dito ang puti. Bishop D2. Ang gulo ng laban ah. Teka muna mga kamatsas. Ano mangyayari kung makipagsabayan? Capturein ang bishop at pag nag-knight takes, then simple knight takes C3. So lamang ng isang pyesa, swabe na ito, less ang problema ng puti. Wala nang panggulo black eh. Pero, nag-bishop D2, queen A3. Hindi pa rin biro, no? Kahit queenless ang black. Knight E1 check, king H3. At nag-knight C2, double. Queen D3, para may bawi din naman sa bishop. Rook takes F2, para depensado. Knight takes bishop na. At nag-rook takes A1, queen takes. Okay? Talagang pumapalo pa rin talaga. Queen E4, excellent move by Grandmaster Darwin Lailo para walang Rook H1 check, para makaiwas na rin sa pin, at nag-Rook takes, Queen E3 check. Ayun, sapul na sapul, ang ganda ng ginawa dito. Queen E2, Rook F7, laban pa rin si Super GM, ayaw pa rin talagang sumuko. Rook F5, Queen E7, Rook F7, Queen E5 checking, H7, at nag-A4. Suko na. Nakabawi tayo sa board number 3. Ang layo ng rating difference. So, 24-33 si paring Daw versus 26-33. Congrats kay paring Darwin Lailo. Okay? Lipat tayo ngayon sa mainit na kaganapang nangyari sa board number 2. Black tayo dito at sa bakbakan nila Grandmaster John Paul Gomez ng Pilipinas versus Super Grandmaster Tabata Bay. Mabigat itong si Tabata Bay. Sikat itong player na to. Nag-Knight F3, Knight F6 si GM John Paul, C4, English opening, E6, Knight C3, Bishop B4, at nag-Queen C2, Castle, A3, Bishop takes knight, Queen takes C3, B6 para magde-develop ng bishop, nag-E3, Bishop B7, Bishop E2, D6, B4 para magbi-Bishop B2, Knight BD7, develop lang, C5, Castle, Queen E7, D3, Rook FD8,
at nag-rook FD1. Yan ang novelty sa bakbakan na ito dahil ayon sa chess.com may naitala ng rook FE1 at merong B takes C5. Okay? So dito tayo ngayon sa novelty rook FD1, rook AC8. So properly well-developed na ang mga pyesa din ng ating pambato. Nag B5, E5. Ayan na. Para mag-E4 mamaya pero timing lang. Nag A4, mag-A5 naman dito. A5, binarhan kagad. Kumapture and passant. Bishop C6, ayun, para yung pawn ay ilalaan sa tore. Yan po mga teknikan yan. Pero nag A5, B5, good move. C takes B5, Bishop takes B5, at nag Knight D2. Paiikuti ng Knight. Saan dadalhin? Pupunta sa C4. Nag D5 para solid. Walang pupuntahan ang Knight. Nag A7, nag Queen E6 at minarkahan ng bad move ni Stockfish. Dapat daw ang tira rook A8 kaagad para may immediate bawi kaagad sa A7 pawn. Ayun, no? Bumaba ang evaluation bar ng equal. Ayun. Pero tingnan natin ang Queen E6, A6, Bishop C6, another bad move. Ayun, magkasunod. Dapat daw ang tira E4. Nako. Annoying nga lang sa mata, no? Bakit E4? Kasi parang tipong magkakaroon ng power yung diagonal. Nakaka-pressure din. O, balik tayo. Bishop C6, Queen A5, Bishop A8, Rook DC1, Queen E7, Bishop A3, nag D4. Ayan, para mabuksan ang diagonal at mapigilan din yung paparating na D4 mamaya na po pwedeng gawin ng puti. Balik tayo. D4, E4, binalak ang bishop. Rook C6 para mamaya babawiin pero parang medyo napatagal ang proseso ng pagbawi. Na-maintain ang puti no? Bishop D1. Naku, papaikutin papunta sa A4. Rook DC8, Bishop A4, Rook 6 C7, Knight B3, Queen D6, Rook C2. Yun ang mabigat. Hindi na yata mabawi yon, no? Kasi laging may knight takes ng paparating. Dodoble pa. Queen B6, hinamo ng queen to queen. Capture, capture. Bishop takes C5. Knight takes A4. Rook takes. At nag-knight takes E4. Ayun, desperate move na. Pero teka muna mga kamatsas, no? Ano ang meron kung capturein ang pawn sa A7? Rook C4 lang. Ayun. Kasi pag kinapture, may rook takes eh. At halimbawa, ibalik ulit sa C-file, mag-E-F3. Tapos, parang walang magawa ang black, ganon, ano? Magbi-bishop D6 mamaya, mga ganon. Okay, decisive advantage for white. Nag-knight takes E4, capture, bishop takes E4, rook B2, bishop D5, at nag-H4, pasingaw sa back rank. Nag-F6, nagpasingaw din. Pero teka muna, atin munang puntahan ano meron pag kinapture. Takes, meron kasing rook B8. Yun ang mabigat. May A8 ng paparating magkuqueen. Nag-F6, rook B4, pupunta pa rin talaga sa B8, king F7, and rook B8. Dito po ay nag-resign na ang ating pambato. Kasi mag-A8 na eh. Ayun, isang timing lang po ang na-miss, no? Yung rook A8 na mabilis, bawiin kagad ang pawn sa A7. Yun, isang pagkakataon lang, ang laki na ng diferensya ng evaluation na nagawa ng puti. Okay, 2-1 ang score. Punta tayo ngayon sa mainit na bakbakan ng board 1. White ang ating pambato sa bakbakan nila International Master Paulo Bersamina and Super Grandmaster Parham Magsudlo. Yan, sikat na sikat ngayon yan, si Magsudlo. E4, C5, Sicilian. Knight C3, close Sicilian. D6, Knight F3, Knight F6 pero na-convert pa rin sa open Sicilian. Najdorf, legendary. A4, H6, yun lang mga kamatsas. Nako, legend na itong Najdorf, no? Pero ngayon ko lang nakita yung H6 na pitik ka. Novelty kagad. Kasi dito, ang madalas gawin against A4 line,
ay E5. Pangalawa, Knight C6. Pero dito, nag-H6. Bishop D3, nag-E5, Knight DE2, Bishop E6. At nag-F4, Knight C6, Castle, Knight B4 para i-exchange kagad sa Bishop. At nag-H3, ayun, para control sa G4 square. Nag-Rook C8, Bishop E3, Bishop E7 para magka-castle na. Knight G3, kinapture ang pawn. Rook takes, G6. Ayun, na bad move dito si Parham. Sa kagustuhan niyang pigilan ang lundag ng knight sa F5 pero alanganin daw. Dapat ang tira, D5 na kaagad. Isa po sa break na dapat magawa ng Sicilian kung mabibigyan ng pagkakataon yung D5. Ayan, B5 at D5 sa pagkakatanda ko sa libro ng Sicilian Labyrinth. Matagal na yung libro na yun pero yun po yung sinabi, no? D5 and B5 break. Pero hindi ginawa yan ni Parham eh. Nag-G6 eh. Rook F1, bumalik. Nako, na brand X tayo. Dapat daw ang tira ay Queen D2. Ayun, simpleng angat para yung isang tore ipang hahalili. Ayun, para mas mapagtibay ang tore sa F4. Battery. Ayan. Ito pong si IM Garcia, kahit IM lang po ang titulo, pero candidate for Grandmaster na yan. Para sa akin, Grandmaster na rin ang lakas niyan. Rook F1, Knight D7, Brand X din. O, nakabawi tayo. Kasi, dapat daw D5 pa rin. Ang tagal na pala ng D5 na yan. Ayaw gawin ni Parham. Knight D7, Knight D5. Ayan na. Good move. Bishop takes, pawn takes, Knight takes, Queen takes, at nag-Knight E5. Queen E2. Ayun. Bad move ang binigay ni Stockfish. Dapat daw Queen B3 para may threat tempo sa B7. Balik tayo sa Queen E2. Queen A5, tiniret ang pawn. Rook FD1, depensa at nag-F5. Okay? Wala pang time na makapag-castle, no? Kasi bitin yung pawn eh. C3, H5 talaga. Oo, para makapag-castling na at walang bitin na pawn, pero bad move pa rin ang H5. Dapat daw Queen D8. Malalim talaga tira ng computer engine. Pababalikin lang, oh. Malabong makita ng human eye. H5, Queen F2, Queen D8, Knight E2. Ay, nako, paiikutin. Knight D4, Knight F4, papunta sa E6. Ang ganda ng paparating. Bishop H4, good move. Ginulo muna. Queen F1, Castle, Knight F4, at nag-Bishop G5. Ayun, may pin. Bishop D4, agad kinapture na ang knight. Malakas kasi yan. Takes, G5. Queen F2, Queen F6. Queen E2, threat sa pawn H5. At nag-G4. Kinapture na, takes, takes, takes. H takes G4, takes D6. Para may pass pawn, maka-rook D5. King F7, king must be active. And game na. D7, Rook CD8, Rook D5, King E6, Rook AD1, good move. F4, Rook D6 checking, F5, C4. Naku, ganda ng puti ah. Parang makaka C5, mga ganun-ganun ah, makakamarcha. Rook F6, bawas kagad. B4, takes, takes, E4, good move para may King E5 na paparating. Nag C5, ayun. Na blanderatious tayo. Ang laki ng itinalo ng evaluation bar dito ng black. Dapat daw ang tira King F1. Ang continuation E3, King E2. Ayun, medyo nakakailang lang, no? Pero tabla-tabla lang ito, mga kamatsas. Correct play. Pero balik tayo sa C5, E3, B5, capture, F3. Good move. G3, E2, King F2, at nag-Rook H8. Mas mabilis ba? Oo, may check pala. Mas mabilis. D8 Queen. Nakipagsabayan na King E1, check. King D2, E1 Queen, King C2, Queen B1 check. Ayun. Nauna si Parham na umatake. Check. O, mali pa rin daw eh. Dapat daw Queen C1 check eh. Check,
King C3, check ulit. King D2, Queen C2 check, King E3, Queen E2 check, King D4, Queen E4 na matchas tayo mga kamatyas. Sayang. Pero talagang mabigat talaga itong si Magsudlo. Sabi nila kahit daw literal mabigat. Super GM ba naman eh. Hindi, mabigat talagang kaharap yan kasi bukod sa Super GM eh, mainit na GM yan. Laging babad yan sa mga pangmalakasang tournament. Kailangan mahabol ng Pilipinas ang mga batak-batak nilang kalakasan. Kaya din yan, basta tamang tamang program, tamang exposure, tamang management lang sa Team Philippines tingin ko makakabawi tayo mga kamatyas, no? Ito po ang standing after round number 8. Ayan, nangunguna ang Iran. Nako. Leading pala yung nakalaban nila. Pangalawa ang India with 6.5 points, Uzbekistan 6 points, China, Vietnam, Mongolia, pang-pito tayo, Philippines. At ayon po sa schedule na nakita ko, hanggang round number 9 lang. Okay? So last round pala ang susunod dito. Maraming salamat po mga kamatyas sa inyong matyagang panonood. Sana po na-inform kayo at natuto. Ganun talaga. Malalakas talaga ang ibang country sa Asia. Lalo na ang Iran, India, China. Dati nangunguna China pero ngayon pang-apat na lang. Malakas ang India at Iran pala. Okay, sa mga gusto pong mag-avail ng ating Kamatyas merchandise, sa mga nagtatanong, ang link ay nasa comment section below lang. Ilalagay ko po, click nyo lang para makapamili na kayo. Papadala namin sa inyo door to door. Pwede po nating pirmahan. Depende po sa inyong mga request. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.